Kapag masarap na chicharon ang usapan, masasabi kong isa sa pinakamasarap hindi lamang dito sa Laguna, kundi sa buong Pilipinas ay matatagpuan ninyo dito sa Siniluan. At ito ay ang tinatawag na Amang Yule's Chicharon. At kasama natin ang mga may-ari nito na sila Mr. and Mrs. Yule and Michelle Valdenaro. Magandang araw po sa inyo, Amang Yule at Ma'am Michelle. Magandang araw po. Magandang hapon, Sir Frandy, at sa lahat po ng nanonood sa e-radio. Kilala ko na si Amang Yule, pero para sa kabatiran ng lahat, sino ba si Amang Yule? Ano ang Amang Yule's Chicharon at paano kayo nagsimula ng ganitong negosyo? Well, nagsimula ang Amang Yule's Chicharon dahil since kami magkakarne, tapos yung nagsimula kami sa paglalanggunisa, tapos yung natitira naming mga balat, yung naaalis kasi skinless siya, so doon nagsimula na in-start niyang i-try lutuin yung mga balat. Pambahay lang, pang sarili lang namin. Monty lang, nag-umpisa lang kami konti. Nagustuhan naman ng mga tao, at yan, doon nagsimula ang chicharon. Meron kayong nabanggit, Amang Yule, na kanina nung nagkukwentuhan tayo, na paborito pala ito ng yumaong Mayor Acero. At halos doon din nagsimula hanggang sa kumalat na napakasarap ng inyong chicharon. Kasi hindi pa namin nilalabas sa market, pero alam niya na nagluluto ako. Umorder siya sa amin, pinagluluto ko siya. Hanggang sa dinamihan ko na yung luto, try natin labas sa market. May mga bumibili, hanggang nagustuhan nila. Hanggang sa dumami na. Kumalat na at dumami na. At ngayon nga ay nandito na tayo sa ganitong punto. Alam namin na kayo po si Amang Yule, pero kaninong idea na sa inyo ipangalan, yung pangalan na Amang Yule's? Ate Michelle. Ay, kasi nung nagluluto siya, every time na magluluto siya ng chicharon with laman, paborito yun ng mga anak ko. Sabi ko, parang ang sinaunang tao magluto nito. Alam mo yun, napakasimple lang, pero ang sarap. Kaya sabi ko, di ba, dati ang tawag is tatang, amang, nanang, inang. So sabi ko, since mahirap banggitin yung pangalan niya, na yung ibang matatanda is, hindi nila mabanggit yung Yule. So minsan, ang tawag sa kanya, June, Jules, Jules. So sabi ko, since nag-iisip kami ng ipapangalan, Dumaming pangalan. lagyan natin ng amang. Kasi para madali siyang tandaan, may recall. So doon nagsimula yung pangalan na Amang Yule. Kanina nabanggit nyo na nagsimula pala dun sa mga tira-tirang balat ng karne dahil nga kayo ay mga magkakarne noon pa man, no? Bukod dun sa chicharon, ano pa yung inyong mga ibang produkto? Well, madami. Naglolongganisa kami, may kusino, tapos syempre pag along the way, nadadagdagan din yung iyong mga idea, kaya nagkaroon tayo ng Amang Yule's Bistro. So nag-offer na rin kami ng mga, since wala tayong makainan na may T-bone steak dito sa Laguna, ay mahilig kami sa T-bone. So Favorite ko yan. Tapos chicharon bulaklak na mahirap din siyang ipunin. So yun din yung in-offer namin. Tapos yung chicharon with laman, yung ating bestseller, at saka yung ating pizza dito sa Amang Yule's Bistro. No, tapos yung ating flavor ng chicharon, nagkaroon na tayo ng barbecue, spicy, at saka yung ating original. Siyempre kailangan nakakaroon tayo ng bago para laging may aabangan yung ating mga consumer. Ang alam na lang namin, Amang Yule, ay ang pagkain ng chicharon, pero I'm sure marami itong proseso. Sa mabilis na kwento, paano ba ginagawa ang isang chicharon? Tsaka ang pagluluto ng chicharon hindi paspasan yan kailangan hindi ka mainipin. Kasi dahan-dahan lang yan lutuin. Hindi yung bilisan para tapos agad. Kumbaga with love talaga tutuunan ng pansin. Kaya nga sabi ni Ate Oras Michelle, talaga. Parang matanda daw, sinauna yung inyong pamamaraan. At yun yung Hindi siya hinahanap-hanap. mainipin. Kahit yung simpleng luto na, ipiprito, siya pinagpiprito ko kasi talagang matagal, malumanay siya. At saka kaya sabi nila parang matanda kasi wala akong ibang nilalagay na Na kung ano pa. na kung ano pa man. Kung yung old school na chicharon na yun lang siya. Kaya naman hinahanap-hanap talaga ang Amang Yule's Chicharon at marami pang produkto. Dahil sa taas ng demand, balita ko, hindi na lamang kayo sa bahay ngayon nagluluto, meron na talaga kayong gawaan. Kwento nyo nga kung bakit nyo naisipan na magtayo na talaga ng gawaan ng chicharon. Nakakatuwa. Alam mo ba, before, nagluluto yan sa likod lang ng bahay namin. Isang kawalang na maliit. Isang kawaling maliit. Isang kawaling maliit. Tapos, naging dalawang medyo malaking kawa na. Tapos, nung lumakas, hindi man siguro mga 2 or 3 years, 10 kawa na malalaki, kailangan na namin ng factory talaga kasi hindi na siya kaya yung production, hindi na kaya yung demands doon sa amin. So, kailangan namin magpagawa.
sa tulong naman ng aming mga with the help. kapatid, mahal sa buhay, napagawa namin yung aming lutuan na para mas ma-supplyan yung mga consumer natin kasi talagang yung pag-angat ng demand talagang hindi rin namin akalain. Kahanga-hanga. At ang isa pang kahanga-hanga sa inyo ay ang inyong pamilya. Kasi friend kita sa Facebook, Ate Michelle, nakikita ko rin si Amang Yul sa Facebook. Talagang tulong-tulong kayo at hands-on. Even yung mga anak ninyo na magagaling, matatalino artist, tumutulong din sila sa paggagawa. Talaga bang kagustuhan nyo na talagang hands-on kayo pagdating sa negosyo, Amang Yul? Oo, kasi minsan hindi mo pwedeng ipagkatiwala rin sa tao lahat eh. Kaya, kaalaman, di ba? oo. Saka yung value ng kailangan marunong yung anak mo dun sa way ng iyong hanap buhay. Kasi kailangan meron sila at least kahit idea na kung paano yung ating ginagawa para makasurvive sa buhay. Kailangan alam din nila. Oo, kasi laking palengke kami pares kaming magkakarni no? So, kailangan hindi lang basta pag-aaral, kailangan marunong sa buhay. Speaking of pag-survive sa buhay, talagang lahat tayo ay naapektuhan din ng pandemya. Paano naapektuhan ang inyong negosyo? Pati na rin yung inyong mga tauhan, syempre, ay kahit paano naapektuhan. Ikwento nyo nga po sa amin ang inyong karanasan. Well, just sa nangyaring pandemic na yan, good thing is tuloy-tuloy naman yung production. So, syempre, hindi ganon na kagaya nung normal days natin. Pero, pinili pa rin namin na mahalin ang aming mga tauhan. So, ang ginawa natin is nagkaroon tayo ng rotation. Pero hindi walang nawalan ng trabaho. Kumbaga tuloy-tuloy pa rin, but tuloy-tuloy. paunti-unti. Kasi kasama natin siya, sila nung simula. So hanggat maaari talagang mapagbigyan natin silang lahat na magkaroon ng hanap buhay. Para mas maging happy tayo at ang mga viewers natin at listeners, payuhan nyo nga yung mga gusto ring magkaroon ng ganitong negosyo. Unahin ko si Amang Yul. Ano ba yung sikreto? Paano ba magkaroon ng ganitong ka-successful na negosyo? Sabi ko nga kanina, huwag may inip eh. At saka, siyempre, may lakas ng loob kasi mamumuhunan ka rin. Tapos nakakapagod din kasi dati inabot ako 1 o'clock ng umaga, 2 o'clock ng umaga, pagluluto ako lang kasi mag-isa. Yung simula. So, tiyaga din. Tiyaga, kailangan may tiyaga. Tsaka hindi ka mainipin. Kung ano lang muna yung huwag kang sosobra ng yung gastos mo. Huwag sosobra sa kinikita mo para mag-e-expand pa yon. Oo. Kasi hindi lang... Yung iba kasi mabibigla, no? Dahil Oo. mabibigla yung demand ng negosyo, parang maraming nahahawakan Oo, na gusto pera. agad eh. Kailangan ready ka doon. Kailangan may pang ka sa susunod na para lumalaki. Ikaw naman, Ate Michelle, ano yung sikreto? Bakit ganito nakalago at talagang naiimbitahan na kayo, invite na kayo sa PDV4 at talagang kinikilala na ang inyong negosyo? Ano yung sikreto nito? Huwag magdumali. At saka common na yun, sipag-tiyaga, talagang given na yun. Pero para sa akin, dedikasyon. Dedikasyon sa ginagawa mo at alamin mo kung ano yung talento mo, kung saan ka magaling. Kung saan yun sa tingin mong yung gusto mo talaga, Masaya ka. i-enhance mo pa. Yun yung pag-aralan mo pa, pagalingin mo pa. Kumbaga sa akin nga, pangatawanan mo pag nandun ka na. Tsaka dapat masaya ka sa ginagawa mo. Kasi hindi ganun kadali. Pag hindi mo gusto, di ka masaya doon. Hindi gaganda ang produkto mo. Talagang kahit nagtatrabaho, nagsasaya pa rin kayo. Yeah, Kitang-kita business ko is nga. pleasure. Sa Facebook nga, nagtitiktok pa rin kayo kasama ng pamilya. So talagang kahanga-hanga, no? At talagang napakaraming kwento ng tagumpay. Hindi pala talaga siya madali. At sabi nga ni Kuya Yul at ni Ate Michelle, wag daw mamadaliin ang isang negosyo, ang lahat ng bagay na ginagawa. At dahil doon, ngayon ay tinuturing na namin kayong tagumpay. Sa lahat ng inyong tagumpay, meron kayong mga gustong pasalamatan. Siguro pagkakataon ito sa pamilya at lahat ng mga kaibigan na tumulong sa inyo. Meron ba kayong gustong pasalamatan, Ate Michelle? Yes, sa akin, syempre, number one, yung pinahinog tayo ng panahon eh. Alam mo yun, hindi to basta ganito kaagad. Maraming pinagdaanan at doon ka matututo. Tapos along the way, may mga anghel na tutulong sa'yo, kamag-anak, kapatid, kaibigan, hindi mawawala yan. Kaya nagpapasalamat kami, lalong-lalo na sa aming mga pamilya na napaka-supportive sa amin. Supportive. Kasi nakikita nila yung effort namin na talagang gusto namin yung ginagawa. Pag medyo may problema, nandun sila para tumulong sa amin. Malaking bagay yon, malaking bagay.
Kamusta ngayong pamilya, yung mismo, yung tatlong yung anak, kamusta naman ngayong mga panahon na ito? Nasa amin lahat kasi work from home. Masaya. Nag-aaral, oo. Masaya kasi magkakasama kami ngayon. Bihira yun kasi laging kami lang dalawa. Nag-aaral, nagtatrabaho. Nakita ko merong painting. Si Ash, di ba o si Yumi yun? Si Si Ash. Ash. Si Ash. Tapos yun, sa pagiging naman, huwag mo kalilimutan din maging supportive sa anak. Kung ano yung talent, yun nga yung sinasabi ko ang ina. Kung saan mo yung nakikitang talent mo, i-enhance mo. Kahit sa mga anak, ganun din. Pag nakita mong parang magaling itong mag-drawing, bata pa lang, supportahan mo na. Kasi dadating ang panahon, makikita mong na mo, talagang yun yung talent niya. Kagaya din sa pagluluto ni yun. Nakita ko yung talent niya talagang, pag kumain ka ng chicharon with laman, sabi ko, grabe, ang sarap. Yun, kaya talagang sinuportahan ko siya doon, o gawa tayo niyan. Doon nagsimula ang Amang Yul. At lalo mong minahal si Amang Yul. Yes, of course. Ang Amang Yul ay mahal na hindi lamang ng 4th District of Laguna, ng buong Laguna, ng buong Pilipinas. Nakikita ko sa Facebook kung saan-saan nakakarating ang Amang Yul. Maging sa abroad ay meron na rin napapagpadalan nitong mga chicharon kahanga-hanga. Ang ihom ay may tagline na yan ang Pilipino dahil maraming nakakapanood dito sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ano pa ang inyong pangarap? Unahin natin para sa Sinluan at para sa buong Pilipinas. Simple lang yung ating negosyo, wag na tayo magsiraan sa negosyo. Gawin na lang nating mabuti kung ano yung ating ginagawa, palaguin natin. Kasi mas masaya sa kalooban pag yung wala kang inaapakan tao. Dire-diretso lang ang flow ng business mo na gawa mo. Gumagawa ka ng maganda. Ayun, yun. Ganun lang. Pagdating sa business, pag nagsisimula ka, piliin mo na rin maging mabuting negosyante. Kasi ang lawak naman ng mundo, ang lawak ng market. Ibig ko sabihin, hindi mo kailangan manira, hindi mo kailangan gumawa ng kwento just to buy yung product mo. Ang lawak ng mundo, hindi lahat kaya mo yung supplyan. So, gawin mo lang yung alam mo, magnegosyo ka ng tama, maging malinis at piliin pa rin maging mabuting negosyante. Wow. Hanga-hanga. Piliing maging mabuti, sabi ng ating espesyal na mga bisita ngayong araw na ito na si Amang Yul at si Inang Michelle. Maraming salamat at yan ang mga mahuhusay at magigiting na Pilipino kasama natin dito lamang sa bayan ng Siniluan. Maraming salamat po.